nagpanic, no? Nagpapalpitate yung puso mo, ang bilis ng takbo ng blood pressure mo ba? Tumatakbo yung dugo mo. Tumataas yung BP mo, nagpapanik ka, pinapawisan, kung ano mang nangyayari kapag ka nakakarinig ng problema, no? Tapos meron din ang tinatawag na post-traumatic anxiety disorder. Pag naka-enkwentro ka ng mahirap na karanasan, nagkakaroon ka ng trauma, kaya pag naalala mo yun, natotraumatic ka, no? Na-stress ka agad. May tinatawag din mga special anxiety disorder. Sa mundo, kayang-kayang i-define. Katunayan, may mga phobias nga na libo-libo daw yon. Kayang-kaya na lang. May pagkatakot sa gagamba, may pagkatakot pag nasa loob ka ng kwartong kulong ka, may pagkatakot sa ahas, may pagkatakot, ang daming uring mga pagkatakot na master ng world, ng mundo. I-define ko anong klaseng disorder meron kayo. Okay? Hindi ata masyadong malinaw dito kasi. Hindi masyadong malinaw. Okay. Tapos, okay naman? Okay. Sige. Kasi kanina, nung nandoon ako, hindi masyadong malinaw yung prayer ni Pastor Norman. Okay? So, yung mundo sanay dun sa stress, alam nila i-define. Kaya lang, pag mag-eliminate, si Jesus lang ang makapag-eliminate niyan. At siya lang ang makapagtuturo sa atin paano natin ma-eliminate yung stress na to. Ngayon, kung mananampalataya na tayo, tapos ang buhay natin ay markado ng pagkabalisa, posibilidad na hindi natin masyadong naunawaan yung tungkol sa ating Diyos, hindi natin siya masyadong kakilala. We really have to get to know God, our Savior and Lord, Jesus Christ. Kailangan magkaroon tayo ng mas mayamang relasyon sa Kanya. Pangalawa, maaaring hindi natin masyadong naunawaan kung paano magmahal ang ating Diyos na ito. The sovereign love of God. Pangatlo, maaaring hindi natin naunawaan yung Kanyang pangangalaga sa bawat isa sa atin. Alam nyo, yung mga magulang kapag nanganak yung nanay, no, hindi porket dinala niya na ng 9 months yung bata sa kanyang sinapupunan at ngayong pinanganak na yan, sabihin niya dun sa anak niya, oy, 9 na buwan ka sa sinapupunan ko. Bigat na bigat ako sa iyo, ha? Ngayong nasa labas ka na, bahala ka na sa buhay mo. Walang nanay na gagawa niyan. At ganun din ang Diyos natin. Nung sandali na ibinigay natin ang ating buhay sa Kanya, nung isinuko natin ang ating buhay sa Kanya, nung sandaling yon, nung panahong yon, tayo ay inalagaan ng Panginoon. We are under His sovereign care. Kaya nga si Pablo, dun sa Filipos 1:6, buong pagmamalaki niyang sinabi, yung God will complete what He started in our lives. Na ang Diyos, anumang pinasimulan niya sa ating buhay ay kaya niyang tapusin. Ganun ka-confident si Pablo. At tayo kailangan maunawaan natin na ang Diyos natin ay nangangalaga sa atin. And we should have this kind of confidence. Pang-apat, maaring ang isang Kristiyano ay nababalisa sa kanyang buhay kasi hindi niya masyadong na-realize, na unawaan kung gaano kayaman ang Diyos niya. Of course, iba to sa pagtuturo ng mga prosperity gospel. Ang Diyos natin ay manlilikha ng langit at lupa. At ang Diyos na yan ay sukdulan ang resources that can truly meet all of our needs. Kayang-kayang katagpuin ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Amen ba kayo doon? O kaya, sa mga talata ng Biblia, himay-himayin po natin ito, pag-aralan natin kung paano tayo magkaroon ng worry-free life at sa pamamagitan ng mga prinsipyo na tuturo sa atin ng salita ng Diyos. Sa verse 22, ang sabi dun sa verse 22,
He said to his disciples, "Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat, nor about your body, what you will put on." Huwag kayo maging mabalisa, no? Sa buhay nyo, kung ano yung kakainin, o sa katawan nyo kung ano yung susuotin. Tapos sa verse 23, "For life is more than food, and body more than clothing." Ang tayo po, mga tao, sinasabi ng Diyos sa atin, hindi tayo eating machine. Hindi tayo pinanganak dito na buhay sa mundo para kumain lang. Eating machine. O hindi rin tayo mannequin. Alam niyo yung mannequin sa mga mall, sinusuotan ng damit. We are more than that. Naalala ko yung sa Max, yung chicken all you can. May mga barkadang mga lalaki kumain. Chicken all you can. Na ganun daw gabundok. Yung buto. Grabe. Buti. Pero may mga ganung excitement tayo sa ating buhay. No? May mga time na nag-splurge tayo. Pero ang buhay ay hindi lang puro pagkain. At dito sa verse 22, pagpansin natin na itong talatang ito, may conjunction na ginamit dyan yung therefore. Napansin niyo yon yung sinabi ng Panginoong Jesus, "Therefore, I tell you." Ibig sabihin, sa umpisa niyan, may sinagot ang Panginoon. At dito nga, may kwento ko sa inyo at maaring basahin nyo na lang sa bahay, yung text bago dito sa binasa natin. May isang nagtanong kay Jesus at nag-request kay Jesus. Kasi nung panahon nila, kustumbre na yung rabbi, nakikialam sa paghahati ng kayamanan. So may isang tao doon nagsabi, "Master, sabihin mo naman sa kapatid ko, hatiin yung kayamanan sa amin." At habang nagtuturo ang Panginoon noon, apparently hindi nakikinig tong tinuturoan ng Panginoon at ang concern niya yung nasa kanyang puso, yung tungkol dun sa kayamanan na dapat ay hinatian siya ng kanyang kapatid. Kaya nga, in response to that, nagkwento ang Panginoong Yesus tungkol dun sa isang mayaman. Na sa sobrang yaman niya, namumroblema siya, yung kamalig na nilalagyan ng mga harvest niya, ay maliit na, mas marami siyang harvest ngayon. Kaya sabi niya, ang gagawin ko ay ganito, magpapagawa ko ng mas malaki pa na kamalig para magkasya yung harvest ko. Kaya lang sabi ng Panginoon sa kanya, "You fool." Ay, sabi niya, loko-loko ka. Kasi ngayong gabi, mamamatay ka na eh. Sayang, di ba? Ang context nito, yung sa pag-aalala, do not be anxious about your life. Kasi ang sistema sa mundo, di ba, yan yung kinagisna natin. Money is power. Sinasabi nga nila. Kaya yung iba, kahit ang dami-dami ng pera, kaya pang ibenta yung second-hand helicopter na brand new. No? Yung ganun ba? Ma-amaze ka, ba't ang dami-dami ng pera? Parang naisip mo pa yan. Yung ganun ba? Hindi talaga, walang contentment ba sa puso niya? But it promotes greater problem.